Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. At purihin ng Panginoon at ating siya'y pasalamatan. Ang katapatan niya sa atin ay walang hanggan at ang pag-ibig niya ay ating nakadarama sa araw-araw. Biyaya niya ay sapat, mga gawa niyang kahanga-hanga, tunay at napakadakila. Kaya mga kapatid, magalak at pagdiwang, ihanda natin ating mga puso at isipan sa pagsama sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ng kapurihan at kalawalatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalm 33 o awit 33. Ito pong sinasabi. Shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Give thanks to the Lord with the lyre. Make melody to him with the harp of 10 strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of his mouth all their hosts. He gathers the waters of the sea as a heap. He puts the deeps in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke and came to be. He commanded and stood firm. The Lord brings the counsel of the nation to nothing. He frustrates the plan of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom he has chosen as his heritage. Tayo pa manalangin. O aming Diyos, salamat Panginoon sa araw nito na kami inyong iningatan. Tinipong muli Panginoon upang purihin ka, pasalamatan ka Panginoon. Sapagkat kahanga-hanga Panginoon ang inyong mga gawa. Ang inyong pagliligtas na sa kabila ng aming pagkakasala sa inyo. Napakabuti mo. Kami inyong iniligtas mula sa kapahamakan. Sa kabila ng aming pagsuway, Panginoon, pagtalikod sa inyo, kayo ay nasa inyong trono, Panginoon, naghahari, at nakikita ang lahat ng mga bagay sa mundo. Sa kabila ng aming pagkakasala sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong dakilang pag-ibig, sa inyong biyaya, kami ay naririto, Panginoon, nakatayo sa inyong harapan sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Jesucristo. Siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang nagligtas sa amin mula sa kapahamakan. Nagdala sa amin sa liwanag mula sa kabutihan. Siyang ang kanyang katuwiran, Panginoon, ay ibinilang sa amin upang kami ay makatugon sa inyong tawag, Panginoon. Makatayo sa inyong harapan, makinig ng iyong salita, at pasalamatan ka, at purihin ka, at sampahin. Salamat, Panginoon, sa napakagandang gawa, inyong pagliligtas sa amin. Purihin ka. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, na tanging ikaw lamang aming pupurihin at sasampahin. Dalangin namin na ihanda ng aming mga puso at isipan
sa pag-aawit at sa pakikinig sa inyong salita. Sapagkat siya ang aming pagkain sa araw-araw. Siya ang aming pangahawakan hanggang sa inyong muling pagbabalik. Upang makasama ka at purihin ka sa buhay na walang hanggan. Sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na sa araw na ito na ikaw lamang ang siyang aming itataas at wala ang iba pa. Kung aming dalangin sa patali sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay dalawa na po tayo sa ating community singing. Inaanihan ko po ang lahat upang mawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon ng may kagalakan at pasasalamat sa ating mga puso. Sa pamunuan ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 33 verses 1 to 5 says, Shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Give thanks to the Lord with a lyre. Make melody to him with a harp of 10 strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. Hinihikayat ng mga awit ang mga mananampalataya na magsaya at umawit ng papuri sa Diyos dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Pasalamatan natin siya at itaas ang kanyang pangalan sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pinapayag nito na ang lahat ng gawa ng Diyos ay tapat. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan at napupuno ang lupa ng kanyang kagandahang loob. Itong katuwiran, kahatulan, at kagandahang loob ay nahayag nang ibigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang siya ang umako ng parusa na dapat sa atin. Sa pamamagitan niya, natupad ang inig ng katuwiran at tayo ay napawalang sala sa ating mga kasalanan. Sa kagandahang loob ng Diyos, hindi tayo hinatulan, kundi nilaktawan upang tumanggap ng kapatawaran at kalayaan sa ating kasalanan. Kaya mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon sapagkat siya ay laging tapat at maasahan. Tayo umawit ng bagong awitin at pasasalamat sa ating Diyos na tapat at dakila. Let's sing We Are Yours Forever. Into darkness and said that there be, and it was. You made us the crown of creation to share in your love. And when we rejected your goodness to follow our foolish desires, you knew that one day you'd redeem us through our sacrifice. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, what price love, we are yours forever. You are made as your family. We're kept in your kindness and care. With boldness we know we can win you each burden we bear. And though we are longing to see you, the Spirit within testifies. But we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters
yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Lapan po natin ang ating mga naman. Let's sing the Lord is my salvation. The grace of God has reached for me, and pulled me from the raging sea, and we are saved on its solid ground. The Lord is our salvation. Feel that fear when darkness falls. His strength will help us carry these hearts. Let's see the dawn of the rising sun. The Lord is our salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love. Our dead is slain, and our victory won. The Lord is our salvation. Our hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, His rain will come. The Lord is our salvation. Who
Morning po. Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige, bigyan po natin ang ating mga mata at dudulog tayo sa ating Panginoon. O Lord, we praise you for who you are. We praise you, Lord, for your wisdom, for your goodness, for your love, especially in the expression of your grace toward us, and in your plan of salvation to redeem your people and to glorify, O Lord, glorify yourself above all. Who is like you, O Lord? You are worthy of all glory, honor, majesty, and praise. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts. We thank you for gathering us. We thank you for providing for us, Panginoon, this past week. Salamat, Panginoon, through the responsibilities and the gift of work that you have given us, so that we can be productive, so that we can provide for our families and be a blessing to them. Salamat din, Panginoon, because of the past 6 days. We can look forward to this day of rest that you have given us, this day that we can be glad in you. And so we thank you, Panginoon, that after 6 days you have given us this day to remember, this day of worship and rest in you, so that we can look forward to an eternity, O Lord, of rest in your presence from all our labors, from all our toil and suffering. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts as well, confessing our sins. We seek the blessings that Christ has earned for us on the cross, that just as He has taught us to pray, to seek forgiveness, so we come to you, our Father in heaven, to also seek the blessing He has earned for us. May you cleanse us and you purify us, O Lord, with your word. Grant us to remember the things that you have taught us and that you would teach us today, so that we would walk in them. O Lord, we also pray for our country, the Philippines, ang aming mga leaders. We confess, Panginoon, we admit that we do not understand. Hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan, Panginoon, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming bansa, sa mga namumuno. But you do, and that is the reason we come to you. We pray, O Lord, for them, our leaders, and ask that you will grant them wisdom as they accomplish, Panginoon, yung kanilang mga responsibilities. And just as you have given them responsibility, we pray that you would also give them a sense of accountability. We ask, O Lord, that as you grant them wisdom, we pray, O Lord, that you would continue to lead them. While we may not always agree sa mga decisions nila, we are content, O Lord, because of your rule. You are sovereign above all, and this is what makes us content, Panginoon, and thankful with the days that you have given us.
This also what makes us sleep soundly at night in spite of what is happening, Panginoon, sa aming bansa and in the things around the world. We know hindi kayo magugulat sa mga nangyari, hindi kayo nagugulat sa aming mga kasalanan. Everything, dear Lord, is happening according, dear Lord, to your sovereign plan. To work things together for the good of your people, and to glorify yourself above all. And so we pray, dear Lord, that you would continue to do so, that you would be blessed above all. We also pray for our brothers and sisters, Panginoon, in the halls of government who continue to teach. O Lord, we pray that you would bless their ministries. We pray that they would continue. May mga challenges that sila na kanilang dapat naharapin. We ask you, Lord, that you would grant them strength. We pray that the principles of your word would be seen and heard in how our government officials engage with the people and in how they transact their day-to-day businesses. We also pray, dear Lord, for the ministry that you have placed in our hands, for which we are thankful. We thank you, dear Lord, because in your mission to gather your people, you have given us, Panginoon, the privilege to join you in making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded them to do. We pray, O Lord, that you would grant us to continue in this, that we would be faithful in the preaching and teaching of your word. We pray that we would be faithful, Panginoon, in feeding your people and caring for your flock. That just as you have given us also, dear Lord, your sheep to care for, so we pray, dear Lord, that we would point one another to you. May we be faithful in the study of your word, in striving, Panginoon, in its study and in its teaching. We pray, O Lord, that may we also, dear Lord, may you grant us to be a blessing in the communities you have placed us in. Starting, Panginoon, from our families, that just as our family is our first ministry, so we pray, dear Lord, that we would be able to provide, Panginoon, sa spiritual needs ng bawat member ng aming family. That we would be faithful, that as you have given us time, Panginoon, and desire to study your word, so we pray that you would also give us the desire to teach it in our households. To raise up our children, Panginoon, and our families in the fear of the Lord. And as a church, dear Lord, we are thankful that you have given us this direction. You have shown us, dear Lord, this blessing. And so we pray, dear Lord, that you would grant us to equip our families. As a church, may we be a blessing that we would, in making disciples, and pointing one another to you. We know that this is not an easy task, but at the same time, because you are our Lord, because all authority in heaven and on earth has been given to our Lord Jesus Christ, we know that this mission will not fail. And so we ask, dear Lord, that we would be able, dear Lord, to
go about, Panginoon, this ministry. That we would put it to heart. That we would fulfill, Panginoon, the responsibilities that you have given us faithfully until you return. And so we thank you, O Lord, for this. Dear Lord, we also come to you with our personal concerns. We pray, O Lord, for one another, especially those of us who are sick, may mga allergies because of the changing weather. O Lord, we pray that you would extend your healing hands upon us so that we would be well. May you use the medicines that we're taking, the rest that we are given. We also pray, dear Lord, that you would give us, you would grant us strength and rest, the care of our families. May you use this. O Lord, we pray that may this also be a time for us as we rest. May this also be a time for us to think about, dear Lord, our lives, how we ought to live them in your presence. A time to think about your word. A time to think about the things that glorify you, the things that matter to you. And so, Lord, we pray that we would live our lives to the glory of your name. But just as you have given us your name to bear, you have given us, you have made us your children, so we pray that we would live out, Panginoon, this salvation that you have given us with fear and with trembling. And so we pray, O Lord, that you would heal us. Grant us, Panginoon, that as you heal us, may those around us also see the work that you do and you have done. And may you be glorified. May they come to know you, those who have not yet known you. And we pray that this would be that we would be living testimony of your love, of your goodness, of your righteousness. May you grant us the opportunity as well to speak about your Son and his mighty work in his life and death. And so, Lord, we pray that may you also continue to remind us that we would commit not only to good health, but to a life of wellness, taking care of our bodies, being mindful and aware of the things that we take in, that we should not take in, the things that we should do and not do, knowing that our bodies are a gift from you and we ought to take care of it. And so we pray, dear Lord, that may this be part of the testimony that we bring to the world. Dear Lord, we also pray for our students who continue to prepare, Panginoon, for the opening of classes. May you prepare yung kanilang mga hearts and minds at ganun din. Grant them resources sa kanilang mga parents. As once again, dear Lord, we are, as they prepare, Panginoon, for this new school year. For those students, Panginoon, who continue to prepare naman for the end of the school year and are currently enjoying kanilang summer break, we pray that may you grant them joy and happiness as well and anticipation. May they be able to submit yung kanilang mga requirements and end, Panginoon, their school year. May they pass their exams with flying colors as well.
For those of us who work, Panginoon, we pray for your wisdom and protection to be upon them. May your traveling mercies be upon them so that they would be kept, Panginoon, as they go to their places of work, and so that they would reach their homes at the end of the day safe and sound. May your hand be upon them. And may they show, dear Lord, through the quality of work, what it means to bear the name of Christ. So that they too would be a testimony of Christ's work sa kanilang mga places of work, whether they work from home or work on-site. In all of this, dear Lord, as you have given us our vocations at saka mga iba't ibang mga callings, we pray, O Lord, that you would glorify you. We would show, dear Lord, to the world the works that you have prepared for us in advance. And that through this we pray, dear Lord, that we would be salt and light. And all the people around us and the communities that you have placed us in would give glory to your name as well. Today, dear Lord, we also pray for Panginoon, for those of us who cannot be here, and we ask that you would be with them, watch over them, and keep them safe. Grant them good health too. And so we pray, O Lord, that you would continue to be with your people and guide us. Especially now, dear Lord, as we study your word, we ask that you would open our eyes to the truth. May you open our ears so that we would hear you call out our names, each one. And as you do so, we pray, dear Lord, that we would respond. Grant us to see, dear Lord, your beauty and majesty and excellencies in the study of your word. And as you speak to our hearts and minds, we pray, O Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Romans 4 verses 1 to 8 sa pamuhan ng ating kapatid na si Joselito de Chavez. May po tayong lahat bilang pag-alam sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos na magmumula po sa Romans chapter 4 verses 1 to 8. Ito po ang sinasabi. What then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Now, to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Just as David also speaks of this blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan.
Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Vencer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 4, verses 1 to 8. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Romans chapter 4 verses 1 to 8 sa Tagalog naman. Romans 4, 1 to 8. Sige po. Ganito po ang sinasabi. Romans 4, 1 to 8. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaming ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Datapwat, hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan at sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya ay binilang na katuwiran. Ngayon sa kanya na gumagawa ay hindi binibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Tatapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay bibilang na katuwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya ay binibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. For the past weeks, mga kapatid at kaibigan, we have been going through the book of Romans, chapter 3, para pag-aralan ang the great teachings of Scripture on the human problem of sin. At ang solusyon ng Diyos is revealing a righteousness from God apart from works of the law. And today we continue our study on that righteousness dito sa chapter 4 and how it justifies sinners like you and me. So, sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, panalangin ko po na maunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa atin. Nawa makilala rin po natin na siya ay makatarungan at matuwid at siya ang may panukala na ituwid at itama ang lahat ng bagay. Panalangin ko rin na patuloy niya tayong bigyan ng mga bagong pagnanais na pag-aralan ng kanyang salita para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning, ang magiging question natin sa ating passage ay ito. Is justification by God's grace alone, through faith alone, a recent innovation? Is justification by God's grace alone, through faith alone, a recent innovation? What does the Old Testament scriptures say? So from chapter 1 hanggang chapter 3, brief summary lang ng mga napag-aralan natin at saka background so far. Pinaliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang Jewish and Gentile Christian audience sa Rome na malala po ang katayuan ng sangkatauhan sa harapan ng Diyos sapagkat ang lahat daw ay nagkasala
at wala sa atin ang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Dahil dito, mahalagang maunawaan nila na ang solusyon ng Diyos sa malalim na problema ng tao sa kanyang kasalanan ay ang kanyang katuwiran o katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Sa makatuwid, walang maaaring ipagmalaki ang sino man dahil Diyos ang gumagawa upang itama ang ating ugnayan sa Kanya at sa kautusan sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Ito yung implications ng tamang pagkaunawa ng justification by faith na ating pinag-aralan last week. Dito naman po sa ating passage ngayon, nais po ni Apostol Pablo ipakita sa kanila na ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay hindi isang inbensyon. It is not a recent innovation ng tao. This is an age-old righteousness that is being witnessed by the law and the prophets. And as such, hindi nito sinisira ang kautusan. Sabi nga, diba, sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 31, doon sa last verse ng previous passage, do we then nullify the law through faith? May it never be. On the contrary, we establish the law. Ngayon, dito sa Romans chapter 4 verses 1 to 8, it will feel like, pag pinag-aaralan natin, parang magsa-survey tayo ngayon doon sa experience ni Abraham at saka ni Haring David. Kung ano yung experience nila sa Diyos. So, ginagamit ngayon, or gagamitin ni Apostol Pablo, muli ang kanyang diatribe style na pagtatanong, yung kanyang Q&A, para i-prove yung point niya. At ang naging patotoo ni Abraham ayon sa laman at ang patotoo rin ni Haring David ukol sa katuwiran ng Diyos. So, pinapatunayan ito ni Apostol Pablo gamit ngayon ang lumang tipan. Unahin po muna natin yung verses 1 to 5 ng chapter 4. At ganito po ang sinasabi sa mga may Bibles. Pwede niyo po buksan natin yung mga Bibles sa Romans chapter 4 verses 1 to 5. What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, has found? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due. But to one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Ayon kay Pablo, ganito raw ang natagpuan ni Abraham ayon sa laman. Itong sinasabi ni Pablo dito ay based sa Genesis chapter 15. Now, iniisip natin siguro, kung ganun pala, bakit hindi na lang niya sinabi yung Genesis, ayon sa Genesis 15. Bakit hindi na lang niya binanggit yung chapter and verse para madaling hanapin? Ayon sa mga scholars, yung mga scribes siguro nung sumusulat sila nung unang panahon, they probably use punctuations at saka mga paragraph divisions. Yung mga chapters and verses sa Bible natin came much later pa. Dinevelop itong mga chapter divisions noong 13th century at ang Hebrew Old Testament ay nagkaroon ng verses noong 15th century pa. Much later pa yun. So nung sumusulat sila noong unang panahon, katulad ni Apostol Pablo, tandang-tanda nila ang scripture. Alam nila ang nasusulat. At ang retention nila, hindi katulad sa atin ngayon, ang attention span ng mga tao ngayon, pag nagtuturo ako ng mga bata, ang attention span, maximum 30 minutes, 45 minutes, nagre-reklamo na sila. Are we done yet? Are we done yet? Are we done yet? Pero sila nung unang panahon, uupo sila, makikinig sila, matatandaan nila yung mga tinuturo sa kanila at yung mga binabasa nila. Mas mahaba ang kanilang attention span noon. So sa Genesis 15, itong reference ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 4. Kakatapos lang ni Abraham makipaglaban sa mga hari ng Caldea or Mesopotamia.
Actually, nadaanan na ito. Napag-aralan natin ito. Yung nahuli si Lot, sinalakay ng mga kings of Mesopotamia etong Kanaan. At naipit doon si Lot, yung pamangkin ni Abraham or yung anak-anakan niya. Bagamat pinanalo ng Diyos si Abraham nung sumalakay itong mga kings of the east versus yung vassal kings of Canaan, nag-alala ngayon si Abraham, although nanalo siya dahil sa Panginoon, nag-alala siya na kung may mangyari man sa kanya, sabihin natin, baka resbakan siya ng mga kings of Mesopotamia or posibleng salakayin siya ng mga Kananita kasi he lives outside of Canaan sa isang tolda lang kasama yung kanyang mga tauhan. In case may mangyari sa kanya, wala pa siyang anak. Binigyan lang siya ng pangako ng Diyos. God has given him the promise, but Abraham has yet to see its fulfillment. At ilang taon na siya dito. Ngayon, dumating ang salita ng Panginoon sa isang pangitain kay Abraham. Pero kailangan niya masigurado na tutuparin ito ng Diyos. Gusto ni Abraham na magbigay ng guarantee ang Diyos. Kaya na nga si Abraham ngayon itanong sa Diyos, O Lord God, what will you give me since I am childless? Yun yung foremost sa kanyang isipan at natatakot siya kasi hindi maipagpapatuloy yung kanyang bloodline. Hindi maipagpapatuloy yung kanyang sambahayan. Hindi magiging stable yun. Para sa kanila, nung unang panahon, mahalaga yun. And I think sa panahon natin, mahalaga din ngayon. Especially sa mga ama na gusto nila maipagpatuloy ang kanilang mga pangalan. Ang mungkahi ni Abraham sa Panginoon, Since I am childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Si Eliezer po ay alipin ni Abraham. So ngayon, si Eliezer ay alipin, pinanganak siya doon sa tolda ni Abraham. At ngayon, lumaki na si Eliezer. Ang iniisip ni Abraham, baka pwedeng si Eliezer na lang i-consider na tagapagmana. Kasi wala pa siyang anak eh. So ngayon, sa kabuuan, ganito ngayon ang tumatakbo sa isipan ni Abraham. At ganito yung kanyang nararamdaman din. Ganito yung damdamin niya. Nawala na nga si Lot. Kasi nga nag-away yung mga tauhan ni Abraham at saka ni Lot at naghiwalay sila. Naipit pa si Lot doon sa gera ng mga hari. At napunta si Lot doon sa Sodom at Gomorrah. So nawala na si Lot. Wala pang anak si Abraham. Wala pa akong anak. Tapos ngayon, at risk ang buhay ko dahil kilala ako ng mga hari ng Kaldea. Pwede akong resbakan. Hindi lang yun. Pwede pa akong salakayin ng mga Kananita dahil napakayaman na ni Abraham at napakalaki na. Baka lang. Baka pwede mong i-consider si Eliezer. Dito siya pinanganak sa aking tolda. Dito na rin siya lumaki. Sumagot ang Panginoon kay Abraham, hindi si Eliezer ang tinalagang tagapagmana. Kundi sabi ng Panginoon, magmumula ito sa iyong katawan. Sarili mong laman at dugo ang magiging tagapagmana. Tapos sabi ng Panginoon, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Scriptures tell us in Genesis 15:15 that Abraham believed in the Lord and He reckoned it to him as righteousness. Yun yung reference dito ni Apostle Pablo sa Romans 4. Yung Genesis 15:5. Abraham believed in the Lord and He reckoned it to him as righteousness. Nanalig siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa Kanya. Kailangan po natin maintindihan, hindi sinabi dito ng Diyos, hindi rin sinabi ni Apostol Pablo na ang pananalig ni Abraham ang katuwiran. Hindi. Para siya ibilang na matuwid. Hindi rin sinabi na ang pananampalataya niya ang nagkakamit ng katuwiran. Na as if may ambag po tayo sa ating kaligtasan. Umasa si Abraham sa pangako ng Diyos at siya ay binilang na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. In other words, faith is not a work that we do. Sa Bible, ang faith in God, faith in the Lord Jesus Christ, is not work.
Hindi tayo nakikipag-cooperate sa Diyos. Hindi niya kailangan ang ating tulong para sa ating kaligtasan. Rather, God reckoned it to him as righteousness. Ang term na ginamit ay reckon. Or sa ibang mga versions, God counted or accounted. Yung term na yun ay accounting term at ibig sabihin, binibilang siya. Sa makatuwid ngayon, hanggang huli makikita natin Diyos ang may akda at gawa sa ating kaligtasan. Hindi tayo. Pagkatapos banggitin ni Pablo ang Genesis 15:5 and 6, piniliwanag niya ang pagkakaiba ngayon ng pananampalataya sa paggawa. Sa verses 4 and 5. Tingnan natin ang ating mga Bible sa Romans 4. Sabi niya, now to the one who works. O pinag-uusapan natin ngayon ang definition ng work. Kasi malamang yan yung nasa isipan ng kanyang mga kausap. O kung hindi naman pala work ang pananampalataya, ay ano ba ang work? O pinapaliwanag niya ni Pablo ang definition ng work. To the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Ganito daw, sa paggawa, binabayaran ka sa iyong upa. Di ba? Tama naman. Mag-a-apply tayo sa kumpanya o magtatrabaho tayo, kailangan may bayad, may sahod yun. Give and take yun. Magbibigay ako ng serbisyo, deserve ko yan. Kasi nagbigay ako ng serbisyo sa iyo, nagtrabaho ako. Pinagpaguran ko yan. So deserve natin ang sahod sa pinaghirapan natin. Sa justification by faith o pagpapawalang sala, hindi required ang gawa. Hindi kailangan ng Diyos ang ating works. Kung saan binibigay ng Diyos ito ng walang kapalit, nagkukusa siya. Initiative niya yon. Bukod sa initiative, ang another term for that is biyaya niya yun. Kagandahan loob sa atin. At ang nararapat na tugon ay pagtanggap ng may pasasalamat at pagpapakababa. Siguro naiisip natin, bakit kailangan pang magpakababa? Dahil tayo nga ang makasalanan, dapat tayo yung parusahan ng walang hanggang kamatayan. Wala tayong pag-asa sa ating mga gawa. Hindi natin deserve ang kagandahang loob ng Diyos. And yet, pinagkakaloob niya ito sa atin ng walang kapalit. Walang hard work or effort on our part. Binibigay niya ito bilang kaloob or bilang gift. It is a free gift. So, binilang ba matuwid si Abraham dahil sa kanyang paggawa? Hindi. Even though matanda na siya at ang kanyang asawa na si Sarai at nangangamba si Abraham sa kanyang buhay, may pag-asa pa ba siyang maipagpapatuloy niya ang kanyang bloodline? Wala rin siyang pag-asa. In case may mangyari sa kanya, kung aasa siya sa sarili niyang mga kamay, wala. But we are told, umasa siya sa pangako at biyaya ng Panginoon. Ngayon, dahil umasa siya sa pangako ng Panginoon, meron ba siyang may pagmamalaki? As if may ambag siya. Wala rin. Diyos ang nagpapahayag, Diyos ang nagbibigay, Diyos ang gumaganap lahat. Sa makatuwid, sapat na ang manalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga makasalanan. Sabi ng Scriptures, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ipinilang na katuwiran. So, balik tayo. Doon sa tanong natin, is justification by God's grace alone through faith alone a recent innovation? What does the Old Testament Scripture say? Verses 1 to 5. Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Para maibilang tayong matuwid sa harapan ng Diyos, ang kailangan ay hindi gawa. Ang tugon natin, ang nararapat na tugon sa Diyos, ang hinihiling sa isang makasalanan ay tumugon na may pananampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala. And so sa lahat ng ito, hindi tayo maaaring magyabang. Ito ang natagpuan. Ito yung sagot doon sa tanong kanina. Ano yung natagpuan ni Amang Abraham? Ito yung kanyang natagpuan. Ngayon,
Malamang may magsasabi sa inyo, Pastor, kung sinasabi ni Pablo dito na sapat na ang pananampalataya para hindi lang tayong matuwid, baka may nabasa tayo sa ibang books of scripture sa New Testament. Para saan ang sinulat ni Pastor James o ni Santiago na faith without works is dead? Bakit ganon? Sinasabi dito ni Pablo, sapat na ang pananampalataya. At ibinilang yun kay Abraham na katuwiran. Tapos dito, mababasa natin kay Santiago na kapatid ng ating Panginoong Jesus, faith without works is dead. Ano ba? Bakit dito parang may kailangang works? Bakit dito kay Pablo walang works? Parehong faith ang pinag-uusapan. So paano na? Very good question. May maririnig po tayo talaga dyan na ang pinaghahalo ang dalawang ito. At minsan pinagsasabong pa nga ang mga verses. Mali po yun. A good student of Scripture understands na iisa ang kalooban ng Diyos. Both Old and New Testaments. Hindi nagbabago ng kalooban ng Diyos. At hindi rin tayo magbabago. Hindi pwedeng pinagbabangga natin ang Scripture. We need to approach Scripture with humility. Submit to its authority and study attentively sa sinasabi nito. Now, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 3 hanggang 5 ay ang katuwiran ng Diyos na nagpapawalang sala para sa ating ikaliligtas. That's what we've been studying so far. Sa James chapter 2 naman, ang kausap ni Pastor James ay mga Christian Jews na kinalat sa iba't ibang bansa. At ang dinidil niyang issue ay ang pagkukunwari at bad conduct ng ilan sa kanila na nagsasabi na sila ay kay Kristo. Sa mga katuwid, nakakilala sila sa Panginoon at tinuturuan sila ni James kung paano mabubuhay bilang Kristiyano. I-summarize natin ngayon ang pinagkaiba ng sinasabi ni Pablo at saka ni James. Sinasabi ni Pablo, ang justification by grace through faith talks about how one becomes a Christian. Not by our works, but by God's work of justification. Therefore, ang pinag-uusapan dito ay pagpapawalang sala at the point of conversion. Conversion ang pinag-uusapan. Unang pagkakilala mo sa Panginoon at tumugon ka sa Kanya ng may pananampalataya, yun ibibilang sa iyo as righteousness. Conversion ang pinag-uusapan doon. Kay Pastor James, one is justified by works and not faith alone talks about being a Christian already. In other words, sa theology, ang tawag namin dyan ay sanctification or progressive sanctification. After conversion na yon, nangyari na ang justification at nagpapatuloy ka na sa paglakad mo bilang Kristiyano. Nagpapatuloy ka na sa Panginoon. Nakakilala ka na sa Kanya. So ito pinag-uusapan kay James ay yung daily conduct or Christian living. Dito kay Apostol Pablo, ang pinag-uusapan ay justification by faith. Conversion. Nakakilala ka pa lang at kailangan mo tumugon ng may pananampalataya. Therefore, hindi natin maaaring pagsabungin o paghaluin itong dalawang passages na parang chapsuy. Bagamat faith ang pinag-uusapan nila pareho, pero magkaiba ang tinuturo ni Pablo at tinuturo ni James. Punta tayo ngayon sa susunod na verses. Sa verses 6 to 8. Sabi niyan, just as David also speaks of the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works, blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Before we go to David, si David ang tinutukoy dito, no? Isa pang observation doon kay Paul at saka kay James. Sa justification, hindi kailangan ng works for salvation. Pero ang works natin ay fruit ng ating justification. Bunga siya. So kung tunay kang may pananampalataya, kung tunay kang pinawalang sala kay Kristo, dapat lang na nakikita sa buhay natin si Kristo.
dapat nakikita sa ating daily conduct, sa ating behavior. Yun yung sinasabi naman ni James. Yung bunga. Okay, punta tayo ngayon kay David sa verses 6 to 8. Pagkatapos ipaalala ni Pablo ang nangyari kay Amang Abraham, pinaliwanag naman niya ang sinulat ni Haring David ukol sa pagpapawalang sala. Ganito ngayon yung testimony ni Haring David na man after God's own heart. Sabi ni Pablo, just as David also speaks of the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works, blessed are those, sa mga Bibles natin naka-open and open close, ang tawag doon? Yung quotes, naka-quotes yan, tapos naka-bold pa sa iba. Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. So sabi ni Pablo sa verse 6, just as David also speaks of the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works. See? Hindi lamang si Abraham, hindi lamang kwento ng buhay ni Abraham. Maging si Haring David, nagsulat rin. May naging spokesperson siya ng righteousness apart from works. So dito, ang tinutukoy ni Haring David ay yung Psalm 32 verses 1 and 2. Buksan lang natin ang ating mga Bibles sa Psalm 32, 1 and 2. At para makita natin itong sinulat ni Haring David at malamang ginagamit din natin yun dito sa ating pag-call to worship. Sabi dyan, kung nabuksan na natin ang ating mga Bibles, sabi dyan, how blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Notice yung iba't ibang terms na ginamit ni Haring David sa kasalanan. Nandyan ang transgression, nandyan ang sin, nandyan ang iniquity. And in whose spirit there is no deceit. Ayon po sa mga scholar, ang awit 32 ay penitential psalm o awit ng pagsisisi. Pinapahayag dito ni Haring David ang pagsisisi sa ginawa niyang pagkakasala. Paano pa siya nagkasala? Even though he was a man after God's own heart, mababasa natin sa scriptures na isang gabi nakita niya ang asawa ni Uriah mula sa kanyang palasyo na naliligo. Itong asawa ni Uriah ay si Bathsheba. At nakita niya na napakagandang babae na naliligo. At ang nangyari ay, noong time na yon, wala ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Sapagkat si Uriah po ay isang sundalo at nasa digmaan siya. That was the time when kings went to war. And wala siya noon. Imbis na magpigil etong si Haring David, sinamantala niya ang kanyang kapangyarihan. Alam niyang may asawa si Bathsheba, pero sinipingan niya pa rin. Palibhasa siya yung hari, tinatawag niya si Bathsheba sa kanyang palasyo at ginawa niya ang ayon sa kanyang kapangyarihan, sinipingan niya, ginamit niya yung babae. We are told also by scripture na nabuntis po si Bathsheba. Para hindi mahalata si Haring David, gumawa siya ng sarili niyang plano. Pinauwi niya si Uriah para sipingan ang kanyang asawa. Pero nagulat si Haring David kasi nung umuwi si Uriah, hindi niya nadatnan si Uriah doon sa bahay ni Bathsheba. Kundi nandun si Uriah kasama yung ibang mga alipin sa may pintuan ng bahay ni Haring David. Kasama yung ibang mga tauhan. Tinanong niya si Uriah, bakit nandiyan ka? Ganito ang katwiran ni Uriah. Lahat ng mga kasama niya, lahat ng mga sundalo, nandoon sa ground zero ng battlefield. Nakikipagsagupaan. Tapos ako, nandito ako, nagpapakasarap. Sabi niya, hindi. Mas mabuti pa na samahan ko ang mga tauhan mo, mga alipin. Hindi ako pwedeng magpakasarap sa ganitong panahon. So makita natin ngayon, ang pinapakita sa atin ng scriptures, si Uriah po ay hindi Israelita. Siya po ay Hittite, Hintil.
Sino ang mas matuwid? Yung Israelitang hari? O yung Hentil na hindi tuli? Anong ginawa sa kanya ni Haring David? Tapat ang puso ni Uriah. Anong ginawa sa kanya ng hari? Anong sinukli sa kanyang katapatan? Ganito po ang inutos ni Haring David doon sa general na humahawak ng mga sundalo doon. Iligay mo si Uriah sa pinakaunuhan ng mahigpit na pagbabaka. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Ano nangyari kay Uriah? Namatay. Hindi dahil sa pakikibaka. Namatay si Uriah dahil inutos ni David na umurong ang mga hukbo. Pagkatapos magluksa ni Bathsheba, ang ginawa ni Haring David, kinuha niya si Bathsheba na maging kanyang asawa. At tinago ni Haring David ang kasalanan ito hanggang sa kinompronta siya ni Prophet Nathan sa kanyang kasalanan at sinabihan siya na may consequences ang kasalanan mo sa iyong pakikiapid at pagpatay. Sabi ng Diyos, ginawa mo itong ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel ang iyong kasalanan. Ayon sa mga scholar, ang awitin ni Haring David ay sinulat raw niya ito pagkatapos niya tanggapin ang hatol ng Diyos sa kanya at pagkatapos niya pagsisihan ang kanyang kasalanan. Mapapansin natin na may 3 categories ngayon na ginamit ulit ang si Haring David na kasalanan dito. Yung transgression, yung sin, and iniquity. Ano ba itong mga ito? Ang transgression ay, ito yung sa original language, ang pakahulugan po nito ay mayroong boundary. May boundary, may limit. Tapos, ang nangyari, alam mong pinagbabawal na tumawid ka pa rin. Yun ang transgression. May boundary, hindi ka pwede tumawid ka pa rin. Yun ang transgression. You cross the line. Ano naman ang sin? Pag sinabing kasalanan, ito yung binigyan ka ng pamantayan, pero hindi mo naaabot. Yun yung Romans 3:23. Mayroong pamantayan, yung kalwalhatian ng Diyos. Ito dapat ang pamantayan, hindi mo naaabot yun. Yun yung sin. Ano naman ang iniquity? Sa Tagalog, minsan ang pagkakasalin ay kasamaan o karumihan. Sa original language po, pwede yun. Ang larawan nito ay mayroong magagandang bagay, mga bagay na dalisay, malinis, tuwid, pero nakurat, nalihis, naligaw, bumalagtod. At dito pumapasok yung sense ng kabuktutan. Yun yung ibig sabihin ng iniquity. Malinis siya, dalisay, na nadumihan, bumalagtod. Ang punto ni Apostol Pablo dito sa paggamit ng Psalm 32 ay ito. Tulad ni Abraham, maging si Haring David ay pinakatanyag na hari ng Israel, ay walang maipakitang gawa para patunayan ang kanyang katuwiran. Even though tinawag siya as the man after God's own heart, wala siyang sariling katuwiran sa harapan ng Diyos. Umasa rin siya sa katuwiran ng Diyos sa pagpapawalang sala. Kaya may hayag sa mata ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. At sa kanyang biyaya at habag, nagpapatawad at nagpapawalang sala ang Diyos. Nang ayon kay Haring David, lahat ng ating kasalanan. Kaya nga, iba't ibang klase ng kasalanan ang binanggit niya doon sa Psalm 32. Ginagawa niya ito ng walang kapalit na gawa mula sa atin. Best of all, kapag ginawa ito ng Diyos, hindi niya binibilang sa atin ang ating mga kasalanan. He does not keep a record of our sins anymore. And so mga kapatid at kaibigan, this is all because mayroong nagbayad para sa atin. Mayroong tumubos. Hindi, nagpapatawad ang Diyos, hindi dahil, sige, okay na. Lumapit ka sa akin, okay na. Hindi. Mayroon kasing nagbayad. Ganun ang katuwiran. This is all because mayroong nagbayad para sa atin. Balikan natin ang Romans chapter 3, verses 23 to 24. For all have sinned and fall short of the glory of God.
Yun yung pamantayan. Hindi natin naabot. Verse 24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. May sinabi ba dyan na, o sige, may gawa si Kristo, kailangan rin ang iyong gawa paghalu-haluin natin, pagsamahin natin. Hindi! Ang sinabi dyan, sa pamamagitan ng katubusan sa kay Kristo. Yun yun! Yun na yun! Mga kapatid, grace has value. Yes, God's grace for our salvation, when He gives it to us, is free. Yes, it is free. But it does not mean na porket free niya binibigay sa atin, ay walang value yun. Walang cost on His part. May binayad ang Diyos para makamtan ang mga blessings na yun. At ang value nun ay buhay ng Kanyang bugtong na anak. Bagamat wala siyang kasalanan, buhay ang binayad doon para hindi na maibilang sa atin ang ating mga kasalanan. Sa Kanya nilagay ang ating mga kasalanan at yung Kanyang katuwiran ay ibinilang naman sa atin. Ganun kaganda ang justification. Whenever now God looks at His people, He does not see sinners anymore. Pagkatapos ng justification, what He sees is His Son, Jesus Christ. And His righteousness upon us. Sa araw ng kahatulan po, bigla kong natandaan yung mga tracts noong unang panahon. Ewan ko kung may kopya pa kayo nun. Pag binuksan niyo po yung tracts, yung kwento, may isang mama na namatay, napunta sa langit. Tapos eto ngayon yung Diyos, naglabas ng tilon na pagkalaki-laki. Tapos doon sa tilon na yon, pinakita ng Diyos ang buong buhay ng taong yon, pati ang kanyang mga kasalanan. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya ganun. Hindi siya huhugot ng listahan ng mga kasalanan. Kapag dahil tayo ay pinawalang sala kay Kristo, sapat na yon. Hindi siya maglalabas ng listahan sa araw ng paghuhukom, tapos iisa-isahin pa ang ating mga kasalanan. Hindi na. Hindi na tayo kakatulan dahil sa ating mga kasalanan. Hindi siya maglalabas ng tilon para ipakita ang lahat ng ating mga kasalanan. Bagkus ipapakita niya sa buong mundo ngayon kung sino ang kanyang mga tinubos. Yun yung ipipresenta niya. Yun yung presentation niya. Kung sino ang mga napawalang sala kay Kristo ayon sa kanyang biyaya. At papakita niya sa buong mundo na ako ay Diyos na matuwid, Diyos na mapagmahal. Ito ang aking mga minamahal. Ayaw niyong maniwala sa akin. At napakabuti ng Diyos. So now, is justification by God's grace alone, through faith alone, a recent innovation? What does the Old Testament scripture say? Ang katuruan po ng justification by faith o pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi bagong doktrina sa New Testament. Or it is not a recent innovation by Apostle Paul. Sabi nga ng isang theologian, it has always been the teaching of Scripture from the beginning. Hindi ito bagong innovation at mas lalong hindi ito bagong katuruan na para bang nagbago ang isip ng Diyos pagdating ng New Testament. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. And we have learned na sa gitna ng hopelessness ni Abraham, nanalig siya na totoo ang sinasabi ng Diyos. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Sa verses 1 to 5. Therefore, wala siyang may pagmamalaki. Ganun din si Haring David. Walang may pakitang katuwiran. And yet scriptures say, David testified that God justifies by grace alone, through faith alone. Sa verses 6 to 8, yun yung second point. David testified that God justifies by grace alone, through faith alone. At nanalig din siya na ang Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan at nagpapawalang sala. Mapalad ang tawag sa tao pinatawad at pinawalang sala. Dahil may natanggap siyang magandang bagay mula sa Panginoong Diyos.
At hindi niya maaaring itago ang kanyang kasiyahan sapagkat alam niya na natanggap niya ang bagay na ito nang walang bayad. Wala tayong mabubuting gawa na maipapakita. Wala rin hiniling na katuwiran o gawa mula sa atin ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, pinawalang sala on the basis of His grace toward us. At hindi na tayo paparatangan pa. Hindi siya maglalabas ng tilon, hindi siya maglalabas ng listahan ng mga kasalanan o ng ating mga pagkakautang. Justification has always been by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Purihin natin siya at umapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na natin. O aming Panginoon, nagpapasalamat po kami for these words comfort our hearts. Salamat Panginoon because although we feel Panginoon yung redundancy nung paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo, we understand Panginoon yung point niya na kailangan pagtibayin Panginoon ang teaching na ito in the hearts of your people so that we fully understand and are convinced that the only acceptable response to you is faith. That we receive the grace of justification by faith alone. And even the saints of old, even though sa kanilang kasalanan ay wala din silang maipakitang katuwiran, and yet, when they repented from their sins, you heard their prayers, their cry for forgiveness, and you justified them on the basis of what Christ has accomplished for us in His life and death. O Lord, we thank you for your word as it not only corrects us, it not only gives us strength to kill our sins each day, but it also refreshes us. It gives us life. Especially, Panginoon, as we go through trials and burden, when we carry heavy burdens, Panginoon, because of our faith. And so we ask, O Lord, we ask that you would continue to help us, Panginoon, in this struggle. Teach us to follow you. And as you give us, Panginoon, through your word, the assurance that justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So we pray, dear Lord, that we would continue to walk humbly according to your word, and with grace in our hearts as well. Remembering this as your good news, may we also be able, dear Lord, to speak about it and teach it sa aming mga families. And so we thank you, dear Lord. Thank you for the wonder of your word. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Lord's Supper.
magbibigay po tayo ng maikling panimula, konting description tungkol sa ating ordinansa that we celebrate each month. And after which, pagkatapos ng introduction, I will give you time to come to the Lord in prayer. And tatawagin po natin si Kuya Oweng at saka si Kuya Renato para tulungan tayo sa pag-distribute ng ating mga elements. So, ngayon, kung let's say hindi pa natin nauunawaan ang Ebanghelyo, hindi rin natin nauunawaan ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin kung mag-a-abstain muna tayo. At kung may mga katanungan po kayo, pwede natin sagutin po yan pagkatapos ng ating worship service. So ganito po ang sinasabi tungkol sa kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya kay Kristo at sa Iglesia ayon sa ating VBM Statement of Faith, number 10. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin ng kanyang Iglesia upang guntain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanya hapag. Ang mga elemento po ng banal na hapunan, yung tinapay at yung alak, ay larawan po ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito ay panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means that this ordinance, this holy ordinance of the Lord's Supper, ay isang spiritual na pakikipag-isa sa Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ang Ebanghelyo o ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag muna makibahagi. At dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos at taimtim na pagsusuri sa ating mga sarili. And so mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. O Lord, we come to you once again with humble hearts. We thank you that through your gift of the Lord's Supper, the bread and the wine, we can come together as one family, as one body in Christ, remembering what you have offered for us, for our salvation. Salamat, Panginoon, that through your body and blood, we have symbols to remember, to teach us. And that through these symbols, Panginoon, we can also, as we partake, Panginoon, of these symbols in your presence, we are also given the privilege to fellowship with you in a special way. To remember your relationship with us. To remember, Panginoon, your promise to your people. To be with them. To keep them until you return. And so we pray, dear Lord, that you would grant us also that just as you have called us your own and called us to be one with you, so we pray, dear Lord, that we would take this, the bread and the wine, as one body in your presence. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Tawagin po natin si Kuya Oweng at saka si Kuya Renato para sa distribution ng elements.
Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Taas po natin ang sarong. In the same way, he took the cup also after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. O Lord, we thank you for the privilege that we can remember what you have done for us on the cross through the ordinance of the Lord's Supper. Salamat din, Panginoon, that we can do this as one body in Christ. Grant, O Lord, that we would be faithful, Panginoon, in this ministry that you have given us until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offering. Buksan po natin mga Biblia sa James chapter 1, verses 17 to 18. Ito pong sinasabi. Every good gift and every perfect gift is from above, come down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Tumingin po tayo lahat. Tayo po umawit ng papuri sa Panginoon. O aming Diyos, Ama sa langit, na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang pagpapala at biyaya, mabubuting bagay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Sa araw-araw, sa kalusugan, at higit sa lahat sa amin spiritual. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin namin na magamit namin ito bilang sa pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Magamit din namin ito, Panginoon, sa pangailangan ng iglesia. At higit sa lahat, Panginoon, ay may bahagi ang inyong salita, inyong kagandahang loob sa bawat isa.
Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang patuloy na mag-bless sa amin, Panginoon. Mag-provide sa amin ng aming mga pangailangan. Hindi lang physical na pangailangan, kundi ikit sa lahat, spiritual. Upang makita namin, Panginoon, ang pagandahan, ang kalwalhatian sa inyong salita. Na siyang aming panghahawakan, Panginoon. Habang kami ay naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Pag makasama ka sa buhay na walang hanggan, nagpupuri sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon. Una sa lahat, kayo ang nagbigay ng alay para sa amin. Nabigay niyo ang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo. Siya nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang kami ay makatugon, makalapit sa inyo, na may pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo, aming Diyos at Kapaligtas. Muli, Panginoon, kami ay nagpupuri at papasalamat sa inyo. Lahat ng mga papala at biyaya Panginoon ay sa inyo. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen. God bless you all.